para makaganti sa halang ang kaluluwang umabuso sa kanya. Ginawa niya ang bagay na hindi magagawa ng karamihan sa kababaihan. Isinuot niya ang isang sexing vestida. At linggo-linggong bumisita sa kriminal na umabuso sa kanya. Walang binabanggit tungkol sa nakaraan. Maging tila matalik pa silang magkaibigan. Kung hindi mo tatapusin ang kwento, hinding-hindi mo mahuhulaan ang tunay niyang pakay. Si Xiaomei ay isang batang magandang nurse, na may magandang kinabukasan, ngunit nanatiling walang asawa, kaya ipinakilala siya ng mga katrabaho sa isang kaibigan. Sa bahay mismo ni Xiaomei itinakda ang kanilang pagkikita. Dumating ang araw ng date. Habang maingat na naghahanda si Xiaomei, hindi inaasahan na may kumatok ng maaga. Agad siyang nagmamadaling sumalubong, ngunit nang makita ang magulong hitsura ng lalaki, nawala na agad ang interes ni Xiaomei. Subalit dahil sa paggalang, pinapasok pa rin niya ang lalaki sa bahay. Noon suot pa niya ang maluwag na damit pantulog, kaya nagpalit siya ng puting damit. Agad naging malaswa ang tingin ng lalaki, na nagdulot ng matinding pagkailang kay Xiaomei. Ang sexy mo. Anong sinabi mo? Sabi ko ang ganda mo. Agad nagbantay si Xiaomei. Habang nagsusulat siya, biglang kinuha ng lalaki ang kanyang panulat ng walang palem, na nakairita sa malinis na si Xiaomei. Kaya pinaalis niya ang lalaki. Ngunit tumanggi itong umalis. Sa halip nilak pa ang pinto. Anong ginagawa mo? Buksan mo ang pinto. Lumabas ka agad kung hindi tatawag ako ng pulis. Wala kang matatawag, intindi mo. Huwag mo akong hawakan. Wala to. Mahigpit niyang tinakpan ang bibig ni Xiaomei. Pilit siyang tumakas. Ngunit pinadapa siya ng lalaki. Sa sobrang lakas nakawala rin siya sa pagkakahawak. Pero nahila muli ang kanyang paa. Hindi niya kayang tapatan ang lakas ng lalaki, at tuluyang hindi nakatakas sa kanyang kamay. Hanggang sa mabalisa ang lalaki at tumakas. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang tunay na kadate niya. Kahit bukas ang pinto, magalang pa rin siyang kumatok. Nang walang sumagot, dahan-dahan siyang pumasok, at nanlumo nang makita ang kalagayan sa loob. Mabilis na dumating ang mga pulis. Habang dinadala si Xiaomei sa ospital, panang pasa ang kanyang katawan. Tahimik siyang nagpaabot ng ebidensya sa pulisya. Ngunit ang puso niya ay tila hinihiwa-hiwa. Nakatitig lamang siya sa kisame. Di nagtagal nakuha ng doktor ang ebidensya laban sa lalaki. Dahil sa bakas na iyon, agad na nahuli ng pulis ang salarin. Sa isang gabi pumuti ang buhok ng kanyang ama. Matindi ang kanyang pagsisisi na hindi na ipagtanggol ang anak. Kaya't lagi niyang sinasamahan ng anak. Umasa na sana'y makabangon siya agad mula sa bangungot. Makalipas ang ilang panahon, sa wakas nakalabas ng ospital si Xiaomei. Gusto niyang lumipat at magsimulang muli. Ngunit dahil sa nangyari, wala nang gustong bumili ng lumang bahay niya. Sa kabila ng lahat, napilitan siyang manatili roon, para hindi mag-alala ang ama. Pilit niyang pinatatag ang sarili, at sinubukang bumalik sa trabaho. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Kahit simpleng pagpapalit ng bendahe ay hindi niya magawa. Para sa isang nurse, ito ay isang matinding dagok. Para mabilis siyang makabangon, regaluhan siya ng mga kasamahan ng laruan ng doktor. Paulit-ulit siyang nagsanay sa bahay. Ngunit hindi niya mailabas ang laruan na puso mula sa manika. Isang bagay na dati madali para sa kanya. Ngayon kahit anong pilit hindi niya magawa. Paulit-ulit na pagkabigo ang nagdala sa kanya ng pagkabalisa. At siya'y naging bugnutin at balisa. Kahit maliliit na bagay sa araw-araw, nagiging dahilan para siya'y sumabog. Upang maiwasan ang gulo sa iba, ikinulong niya ang sarili sa bahay ng maraming araw. Hanggang sa isang araw bigla siyang nagpasya. Sumulat siya ng liham para sa umabuso sa kanya. Naghanap siya sa internet ng kulungan nito, at ipinadala roon ang liham. Ngunit kaagad ibinalik ito sa kanya. Hindi nagalit si Xiaomei. Agad siyang sumulat muli ng isa pang liham. Kahit paulit-ulit itong bumalik, muling nagpapadala si Xiaomei ng bagong sulat. Sa panahong ito, muling sumilay ang matagal na niyang ngiti, at pinagawa na niya ang lumang bahay. Hanggang isang araw natanggap niya ang sagot ng lalaki, at pumayag ito na dalawin siya sa kulungan. Panang pagsisisi ang mukha ng lalaki. Akala niya si Xiaomei ay pupunta para manumbat. Hindi siya makatingin ng tuwiran kay Xiaomei. Ngunit malambing ang tingin ni Xiaomei. Hindi niya binanggit ang nakaraan. Sa halip tinanong niya kung kumusta ang pagkain doon. Akala ng lalaki inaalala siya ni Xiaomei. Kaya't masaya siyang napangiti. Sa pangalawang pagkikita nila, siya na mismo ang humingi ng tawad kay Xiaomei. At siya na rin ang nagbukas ng usapan. Sinabi niyang magaling siyang mag-ayos ng mga bagay. Medyo katulad mo. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ay isang nurse, di ba?
Oo, ako nag-aayos ng mga bagay, ikaw nag-aayos ng mga tao. Baka marami tayong pagkakapareho. Sa tingin ko rin, sa mga sumunod na araw, linggo-linggo nang dumadalaw si Xiaomei sa kulungan. Parami ng parami ang ayos at ganda ng kanyang makeup. At mas nagiging sexy ang kanyang pananamit. Ngunit nakapagtataka, wala ang lalaki noong araw na iyon. Pagkaraan ng ilang araw, siya mismo ang nagpaabot ng mensahe kay Xiaomei, na para makalabas agad ng kulungan. Pinipili niyang tiisin ang pananakit ng iba, kaya't malubha siyang nasugatan. Ay bakas ng pag-aalala sa mga mata ni Xiaomei. Ngunit sa loob-loob niya natuwa siya. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, lalong lumalapit ang loob nila sa isa't isa. Parang isang magkasintahan na walang lihim sa isa't isa. Hanggang isang araw sinabi ng lalaki kay Xiaomei, na sa kabutihan ng kanyang asal ay nabigyan siya ng pagkakataong maparole. At malapit na siyang makalabas dito. Nagulat si Xiaomei sa narinig. Hindi niya inakalang darating agad ang araw na ito. Kapag nakalabas ako at ayaw mo na akong makita, mauunawaan ko. Pero gusto kong malaman mo ngayon na hindi ko na uulitin ang ganoong bagay. Kaya ba iniisip ng mga opisyal ng kulungan na nagbago ka na? Naniniwala silang sapat na ang tagal ko rito. Sa palagay mo ba ay nabayaran mo na ang iyong kasalanan? Hindi ako titigil sa paghingi ng tawad. At gusto kong magsimulang bumawi, kung papayagan mo. Ilang araw ang lumipas. Isang araw nakatanggap si Xiaomei ng bouquet ng bulaklak. Lubha siyang nagalit dito, dahil ayaw niyang malaman ng mga katrabaho ang tungkol sa nangyari. Patuloy na humingi ng tawad ang lalaki kay Xiaomei. Sabi niya gusto lang niyang manatiling may ugnayan sa kanya. Hindi naman siya tinanggihan ni Xiaomei. Pagkaraan kusang lumapit ang lalaki kay Xiaomei. Nagulat si Xiaomei, kaya umatras ng isang hakbang ang lalaki. At ipinaliwanag na naroon siya para mag-ayos ng gamit. Mabilis namang kumalma si Xiaomei. At inalok siya ng sariling gawang inumin. Asigasig na nagtrabaho ang lalaki. Ngunit hindi bumaba ang pagbabantay ni Xiaomei. Hinaranggan niya ang pinto para hindi ito makapasok, dahil takot siyang muli siyang saktan. Buti na lamang at naging maayos ang kilos ng lalaki ngayon. Pagkatapos pumunta siya sa tindahan upang bumili ng pintura. At agad siyang nakilala ng ama ni Xiaomei. Dinampot nito ang isang pamalo. At halos gusto na niyang patayin ang demonyong iyon. Pagkaalis ng lalaki, agad na umuwi ang ama at kinumpronte si Xiaomei. Bakit ka nakikipag-ugnayan pa sa taong iyon? Napansin kasi niyang ang pirasong dala ng lalaki ay kapareho ng sira sa kisame ng kanilang bahay. Sinabi ni Xiaomei na huwag makialam ang ama. At tiniyak niyang siya ang hahawak ng lahat. Ngunit hindi maunawaan ng ama ang ginagawa niya. Hindi nakita kilala. Kinabukasan, tumawag ang lalaki kay Xiaomei. Sinabi niyang hindi na niya ito guguluhin. Dahil binalaan siya ng ama ni Xiaomei. Ngunit pinakiusapan siya ni Xiaomei na huwag pansinin ng ama. Sa mga salitang puno ng pag-alo, naibsan ang takot ng lalaki. At muli siyang bumalik sa bahay ni Xiaomei bilang tagapag-ayos. Ngunit sa pagkakataong ito may halo na ang inumin. Mas matamis ba? Hindi, sakto lang. Mabilis na nagsimulang magtrabaho ang lalaki. Ngunit may kaba sa mga mata ni Xiaomei habang nakatingin sa kanya. Iniabot niya ang brush sa lalaki. At agad na umatras ng kaunti. Parang isang tupang nakatakdang katayin. Habang nagpipintura ang lalaki, hindi maalis ang tingin niya kay Xiaomei. Pinipigilan ni Xiaomei ang kanyang pagkasuklem. Hanggang sa tuluyang umepekto ang gamot. Nagsimulang makaramdam ng matinding hirap ang lalaki. Nais niyang makahiga sa loob ng bahay. Agad pumayag si Xiaomei sa kanyang hiling. Ngunit pagkapasok niya ay nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, nasa harap niya ang sexing si Xiaomei, na nagsabing nahimatay siya kanina. At inalagaan pa siya ng buong lamang. Lubos na naantig ang lalaki. Habang masaya niyang tinatanggap ang lahat ng iyon, biglang nagiba ang mukha ni Xiaomei. At minura siyang isang kasuklam-suklam na kriminal. Doon lamang napansin ng lalaki, na nakatali ng mahigpit ang kanyang mga kamay at paa. Agad siyang natakot. Anong balak mong gawin? Room service. Walang lakas na lumaban ang lalaki. At muling nawalan ng malay. Pagmulat niyang muli, ramdam niyang sobrang hina ng kanyang katawan. Pinipigilan niya ang kanyang labi sa pagkauhaw. Agad inabot ni Xiaomei ang tubig sa kanyang bibig. Ngunit dahil sa nangyari noon, tumanggi siyang inumin ito, hanggang makita niyang uminom muna si Xiaomei. Saka lamang siya nagtiwala at uminom. Ngunit ramdam niya ang matinding sakit sa katawan. Hinawakan siya ni Xiaomei at inalok ang kanyang kamay. Ngunit lalo pang pinisil ito ng lalaki.
Nasasaktan ako. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Salamat sa Diyos, hindi iyon kamay ko. Nahulog ang isang kamay sa sahig. At doon lamang niya napagtanto. Nawala na siyang pakiramdam sa kabilang kamay. Napuno ng pagkadesperado ang kanyang mukha. Ngunit si Xiaomei ay labis na natuwa. Dahil nalampasan na niya ang kanyang trauma. At hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Napagtanto ng lalaki na isa siyang baliw. At para mabuhay, paulit-ulit niyang ipinapahayag ang kanyang pag-ibig kay Xiaomei. Ngunit tinugon lang siya ni Xiaomei ng malamig na ngiti. Pagkatapos ay binuklat niya ang bag ng lalaki. At doon nga nakakita siya ng isang chewing gum. Kaya't anuman ang sabihin ng lalaki ay wala ng saysay. Sa huli iniangat ni Xiaomei ang kumot ng lalaki. At siya'y tuluyang napatulala, napasigaw siya sa matinding pagkadesperado. Ngunit malamig lamang na winika ni Xiaomei. Panalo ako. Dahil sa wakas ay makakapaghiganti na rin siya sa lalaking bumembang sa kanya ng sapilitan. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.